It is a joy to see you this morning. Amen. And the last Sunday, we started a brand new theme. And the theme is the purpose of God in our lives. Ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen. And last Sunday, we were talking about understanding. How do you understand the purpose of God? Dahil maraming mga tao sa mundo ngayon na walang direksyon sa buhay sapagkat hindi nila alam ang tinatawag na purpose ng kanilang buhay. And I pray that you have found purpose last Sunday. Sabi po natin na in order to understand the purposes of God, alam natin na ang purpose ng Panginoon ay universal, pangkalahatan. Kilala mo man ang Diyos o hindi, may purpose ang buhay mo. Kanya lang mainam na kilala mo siya sapagkat nalalaman mo ang purpose niya kung ikaw ay mayroong personal na relationship sa Kanya. Amen. Amen? Pangalawa, sabi natin, ang purpose ng Panginoon ay Unconditional. unconditional. Meaning to say, ano man ang antas mo sa buhay, it doesn't matter. Ang example natin noong nakaraang linggo ay isang taong ipinanganak na bulag na parang siya ay iyagit ng sanlibutan. Yes. Parang masasabi natin na lahat ng mga pulubi na nakikita natin riyan, may plano kaya ang Panginoon sa buhay nila? I want to tell you this morning na ano man ang kalagayan mo sa buhay, may plano ang Panginoon sa buhay. Amen. And dalangin ko na hindi matatapos ang mga yugtong ito ay mapagtatanto mo. Malalim na Tagalog yan. Na malalaman mo na si Lord may plano, may layunin sa buhay mo. Amen. At ang layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, laging maganda. Amen. Amen? And so, God's purpose is universal, unconditional, supernatural. Pagka umilos ang Panginoon at magaganap na ang purpose ng Panginoon sa iyo, it is supernatural. Okay? Anong ibig sabihin? Madalas, iniisip natin na tayo ang nagpo-fulfill ng purpose ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po. Siya ang magpo-purpose. Pag kumilos na ang Panginoon sa buhay mo, wow, it is out of this world. Supernatural siya. Okay? Pagka si Lord ang kumilos, hindi natural. Super. Amen? Kaya nga tinawag siya na supernatural. Above the natural. Okay? Pang-apat, sinasabi natin na ang kalooban ng Diyos ay evangelical. Ano bang ibig sabihin ng evangelical? Good news. Ang ibig sabihin, lagi ang purpose ng Panginoon sa buhay mo na maitaas yan. Okay? Na makilala ng marami kung sino siya sa buhay mo. Amen. Okay? And then the last but not the least, ang purpose ng Panginoon ay transformational. Nagbabago ng iyong destiny. Amen? And so, kung ngayong araw na ito ay first time mong dumating sa mga bisita namin or sino ka man hanggang ngayon, wala ka pa rin clue kung ano ang purpose ni Lord sa buhay mo, dalangin ko para sa iyo na hindi ka alis ngayong araw na ito na hindi mo malalaman ang purpose niya sa buhay mo. Amen. So, ang pamagat po ng ating mensahe ngayon is paano pinofulfill, paano ginagawa ng Panginoon ang layunin niya sa buhay mo. Sa Ingles, when God fulfills His purpose in you. Okay? Are you ready for that? Amen. Tungayan mo natin ang ating text ngayong umaga ito sa Acts chapter 18 verse 1 to 3. Basahin po natin siya. After this, pagkatapos nito, si Apostol Pablo left Athens and went to Corinth. And there he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to see them because he was a tent maker, and as they were, he stayed and worked with them. Now, ano ang kinalaman ng payak na mga katanang ito, na talatang ito,
sa kalooban at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ay example lamang. Alam nyo, I could have taken the example of Paul, I could have taken the example of Abraham, Yes. I could have taken the example of the big names in the scripture, but I didn't. Why? Kasi baka sabihin mo na, ay para lang kay Apostol Pablo yan, para lang yan sa mga sikat na tao sa Bible. Ngayon, narinig mo na ba si Aquila at saka si Priscilla? Mukhang napaka-foreign ng pangalan nila. Yes. Kasi ito yung mga normal na tao nung unang panahon. Kanya lang, ipakikita ko sa inyo ngayong umagang ito, and I pray na sa pamamagitan ng kanilang ehemplo ay makita mo na ako rin pala may gagawin ng Panginoon sa buhay ko para matupad ang layunin niya sa akin. Amen. Amen? Amen. Are you ready? Amen. Alam nyo, ang background nitong text na ito, makikita mo na galing si Paul sa Athens. This is just one of his missionary journeys. Naglalayag si Apostol Pablo noon, pupunta siya sa iba't ibang lugar. At sa panahon nito, galing siya sa Athens, pumunta siya sa Corinth. At doon sa Corinth, ay may nakasalubong siya na isang Hudyo na ang pangalan ay si Aquila, na isang nitibo ng Puntos. Okay? At itong Puntos ay nasa Asia at ito ay nasa Turkey sa ating panahon ngayon. Kung pupunta ka sa Turkey, ito ay isang bayan ng Turkey. And he had recently come from Italy. Galing sila sa Italia ng kanyang asawang si Priscilla. Now, bakit sila napapunta sa Corinth? Kasi si Claudius na emperor nung panahon yun, the Emperor Claudius has ordered all the Jews. Lahat ng Hudyo ay pinalayas niya sa Rome. Okay? Bakit sila pinalayas? Hindi po sinabi ng Bible kung bakit sila pinalayas. Pero ayon sa kasaysayan ng sa history ng isinulat ng ibang tao, katulad ni Suetonius, ay ganito ang kanyang pahayag. Nagkaroon ng problema sa Rome dahil ang mga Hudyo na mga hardcore Jews ay nagkaroon ng hidwaan sa mga Christians. Okay? Hindi nila tanggap si Jesus. At sinabi pa diyan sa isinulat ni Suetonius, because of the instigation of Christus. Nang sino si Christus? Wala nang ibang Christus sa kasaysayan kundi si Jesus. Okay? And so nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng riot daw doon sa Rome, at dahil sa kaguluhan nito, pinalayas lahat ni Claudius ang lahat ng Hudyo, kasama na si Priscilla at si Aquila na umalis sa Rome. And so Paul went to see them. Nagkakilala sila at nagkaalaman na si Priscilla at saka si Aquila ay tent maker. Ano ibig sabihin ng tent maker? Maker of tents. Okay? Tagagawa ng tent. Yun yung kanilang trade. Yun yung kanilang trabaho. And as they were, ay si Paul pala, ngayon lang natin na nakilala si Paul, na dati pala siyang tent maker din. And so nakisama siya sa kanila at tumira sa kanila and work with them. And so si Paul pala ay tent maker, and parang naging sideline niya ito sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos para masuportahan ang kanyang sarili. Now, with this short story, I'm going to show you that God fulfills His purpose in your life. Amen. First things first, in Psalms 57 verse 2, ito po ang sinabi ng Salmo 57 verse 2. Sabi niya po ni David, I cry out to God Most High, to God who will fulfill His purpose for me. Tagalogin natin, umiiyak ako sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na siyang magsasagawa ng kanyang layunin para sa akin. Now, there is something I want you to change in your perspective concerning God's purpose. May gusto akong i-correct sa ating pananaw patungkol sa layunin ng Diyos. Una muna sa lahat, hindi ikaw ang magpupulfill ng layunin ng Diyos para sa iyo. Sino ang magpupulfill? Sino? Siya. Amen?
it is God who will fulfill His purpose in you. Ang kailangan mo lang, makisama sa Kanya. Kailangan pa rin natin malaman yung purpose ni Lord. At pag na-discern natin, ito ang purpose ni Lord sa akin, kailangan mong sumunod. Kailangan mong maki-align sa purpose niya. Yes. Hello? Amen. Kaya, relax ka lang kapatid. Maging sensitive ka sa kilos ng Panginoon sa buhay mo. Palagi kang umattend ng church kasi doon mo malalaman ang purpose ni Lord sa iyo. Amen. Okay? Minsan sasabihin sa iyo ng mas nakakataas sa iyo sa pananampalataya. Minsan sa pamamagitan ng pakikipaghalubilo mo sa mga tao ng Diyos, mapapahayag sa iyo ang purpose ni Lord sa buhay. Amen. Paliwanag? Yes. Okay. So, that is a primary purpose. Si Rick Warren, sabi niya, you were made by God. Nilalang ka ng Diyos. At ikaw ay para sa Diyos. Alam niyo, paulit-ulit na natin sinasabi ito. Para ka sa Diyos. You are for God. Yes. You are not for yourself. You are not for somebody. You are not supposed to live the dreams of someone. You are supposed to live the dreams of God for your life. Amen. Ikaw ay para sa Diyos. Yes. Sabihin mo ulit sa katabi mo, para ka kay Lord. Sa Sabi ni Rick Warren, na author ng Purpose-Driven Life, until you understand that, hanggang hindi mo naiintindihan ito, ang buhay ay walang sense. Yes. Kadalasan, mga tao sabi nila, pagkapera lang ako ng 1 milyon, okay na ako. Naka 2 milyon na sila, hindi pa rin sila okay. Do you understand? Yes. Tingnan yung mga mayayaman ngayong panahon ito. Makikita mo sila sa Facebook, masaya sila. Kaya lang minsan, yung joy, yung kagalakan nakakaiba. Yung kagalakan ng dahil sa fulfillment ng pagsunod sa kalooban sa Diyos, wala. Amen? Panandalian lamang ang kasiyahan yun. Minsan ang pera ay walang kahulugan hanggang hindi mo nakikilala ang purpose ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. Hello? Amen. Are you here with me? Yes. Okay. There are 4 things. May 4 na bagay na ipapahayag ko sa inyo ngayon. Kung paano pinufulfill ni Lord yung purpose niya sa buhay mo. Number 1. Okay? Are you ready? Amen. It says there, He makes the arrangement. Alam niyo si Lord ay orchestrator. Alam niyo yung orchestrator sa orchestra. Siya yung director. Siya nagsasabi sa iyo kung ano ang tutugtugin mo. Yes. Kung kailan ka tutugtog. Kung kailan ka papasok, kailan ka aatras, kailan ka tatayo, whatever. Siya yung director. Si Lord ba ang director ng buhay mo? Yes. Okay. Madaling sabihin na yes. Pero, minsan ay, hindi natin siya sinusunod. Okay? He makes the arrangement. Sabi niya, where he met a Jew named Aquila, a native of Pontus. They have recently come from Italy with his wife Priscilla because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Now, alam na natin ang context kung bakit sila umalis sa Rome. Alam niyo, nandito ka sa Hong Kong. Marami sa nakarating dito sa Hong Kong, may purpose sila kung bakit sila nandito. Yun, purpose mo. Pero si Lord may ibang purpose kung bakit nandito ka. Yes. Now, may tatanong ako sa iyo. How many of you that are here, dito lang sa Hong Kong nakilala mo si Lord? Amen. Taas ang kamay, taas ang kamay. You came to know the Lord Jesus Christ here in Hong Kong. Taas ang kamay. Marami. Okay? How many of you, nandito ka sa dati ka ng Kristiyano sa Pilipinas, pero hindi ka seryoso doon. Pero pagdating mo dito, seryoso ka, taas ang kamay. Mas marami. Amen? Dito ka lang naging seryoso, di ba? Yes. Amen. What do you think? Why do you think is that? Minsan may purpose ka. Sa pagpunta mo dito, minsan meron kang pinaghihimagsikan sa Pilipinas. Marahil gusto mong takasan ng asawa mo, kaya narito ka. Okay? Or gusto mong takasan ng iyong pamilya, kaya nandito ka. O may utang ka doon, ayaw mong bayaran, takbo ka sa Hong Kong. Hello? Or, minsan maganda ang purpose mo kung bakit ka narito. Dahil gusto mong suportahan ang pamilya mo, isalayunin mo, mapagraduate mo ang iyong mga anak,
mapaghandaan mo ang iyong retirement. Kanya lang, over and above all those things, may purpose, Lord, kung bakit ka narito. Yes. And that is para makilala mo siya ng lubusan. Amen. Amen? Palampakan po natin ang Panginoon. Hindi po kakaiba sa nangyari kay Priscilla at kay Aquila. Bakit? Kayo, may kalayaan kayo na pumunta dito. Sila, wala silang choice. Yes. Pinalaya sila eh. And sometimes, ganun lang nangyari. Marami din sa inyo, wala kayong choice kundi pumunta dito. Ayaw nyo humiwalay sa inyong pamilya. Kanya lang, ito yung nakikita ninyong solusyon kung bakit kayo narito. Okay? Hindi mapagkasya ang kinikita ng asawa o marahil ang asawa ay walang trabaho, kaya nandito ka. Napakasakit, Kuya Eddie. Ngunit yan po ang katotohanan ng marami sa bawat isa sa atin. Correct? Yes. Yeah, and yet God is an orchestrator. Sabi ni Lord, gagamitin ko yung pagkakataong yan para makilala mo ako ng lubusan. Yes, true. How many of you nag-meet tayo sa airport nung dumating ka? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4. Okay? Nag-meet tayo dun sa airport kasi may ministry kami doon eh. Di ba? And then, hindi lang mo lang nalaman, nandito ka na. Kasi in-invite kita. And dahil sa nagkaroon tayo ng contact sa airport, nagkaroon tayo ng report, and nagtiwala ka, and dumating ka dito. Okay? Actually, may isang nagsabi sa akin, Pastor, nung unang magkita tayo, ang unang hinala ko sa iyo, manloloko ka. Scammer. And yan, salamat sa Panginoon na na-overcome niya yung hinala na yun. Nakarating siya dito, tumanggap siya sa Panginoon, and he has become one of our leaders. In fact, he is one of our preachers today. Yes. Yun is the one I say. God has a purpose for our life. Amen? Hallelujah. And so, darating ang Panginoon na magyayari din sa iyo. Magkakaroon ng life-transforming event. Laging ganun si Lord. Mayroong life-transforming event na mangyayari sa buhay mo. Kanya nga, sabi ko sa inyo ngayon, your time is coming. Get ready. Maaaring hindi papunta dito sa Hong Kong pa-uwi. Hello? Marami dito takot umuwi. Yes. Okay? Pero kung panahon na talaga na umuwi ka, may umuwi ka. Hello? Pagka umiiyak na yung husband mo doon at sinasabi niya, kailangan mo na talagang umuwi, napakarami niyang dahilan. Ngunit isa lang dahilan, ikaw. You understand? Yes. Kung gusto mo bang mabuo ang pamilya mo, may umuwi ka na. Okay? Ako ay pastor mo, ako nagsasabi sa iyo, kung kailangan mo na umuwi, kung dumating na yung clarion call na tinatawag, you better get home. Amen? Now, meron akong couple dito na ipakikita sa inyo, and ito po ay si Naomi at saka si Ruth. Okay? Alam niyo ang kwento ni Naomi at saka ni Ruth? In fact, the book of Ruth is as well the book of Naomi. Yes. Kasi principal character ng aklat na yun ay mas principal character si Naomi kaysa kay Ruth. But anyway, sabi dito, Naomi with her family traveled to Moab. Maalala niyo na dahil mayroong famine sa Bethlehem, yes, lumikas ang mag-anak ni Naomi kasama kanyang asawa at 2 anak na lalaki papunta ng Moab. Doon sa Moab, nagkaasawa ang kanyang anak na 2 anak na lalaki. Ang napangasawa nila ay si Ruth at saka si Orpah. Remember? Yes. Ngayon, tumagal sila doon, namatay ang tatay, namatay ang 2 anak. Okay? So, pare-pareho na silang widow ngayon. And so, sabi ni Naomi sa kanyang 2 in-law, daughters-in-law, bumalik na kayo sa inyong mga pamilya sapagkat wala na akong anak na ipapangasawa sa inyo. Okay? Noong unang panahon, hindi katulad ngayon, medyo independent ang mga babae noon kasi meron silang, ngayon pala kesa noon. Noon, pag naging widow ka, kawawa ka. Walang magsusupport sa iyo. The only thing that can support you is your family. You better go back to your family, sabi ni Naomi. And I am also going back to Bethlehem. Okay? Ngayon si Orpah, her mother-in-law,
and went back to his family. But Ruth, sabi ng salita ng Panginoon, clung to her. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Sabi niya, Ruth said to Naomi, your God is going to be my God. Where you live, I will live. Where you sleep, I will sleep. What you eat, I will swallow. Okay? And he went together with Naomi back to Bethlehem. Now let's read this. Naomi with her family traveled to Moab and had a daughter-in-law who will be loyal to her to accompany her back to Bethlehem. Lahat ng ito ay nangyari so that the ancestry of Christ will be preserved for posterity. Now, alam natin na si Ruth, ang naging asawa niya ay si Boaz, na kamag-anak ni Naomi. Remember? Yes. At ang anak ni Ruth at saka ni Boaz ay kanununuan ni Haring David. At si Jesus, ang kanya, lagi siyang tinatawag sa Bible na Jesus, Son of David. Hello? Amen. Now, what are the chances? Kung minsan hindi natin lubos maisip, bakit ako dinala ni Lord dito? Marami sa inyo nagtatanong, bakit ang employer ko ganito? Hello? Nag-pray pa naman ako doon, nagbibigyan ako ng mabait na employer. Bakit ang binigay sa akin ni Lord? Tigre. Hello? Hindi mo alam naman ito, huwag kang mag-determinate ka agad. Lalo lang kung nag-pray ka, si Lord ba tumutugon sa panalangin natin o hindi? Tumutugon. Exactly, your employer right now is God's chosen for you. Yes. Amen? Yes. Hello? Amen. Okay. And so, there are many ways God fulfills His purpose in our lives. And many times, we do not know it. So dahil hindi natin alam, but I want to assure you this morning, mga kapatid, you are where you are right now. And even if it is a mistake, itutuwid ka ng Panginoon. Hello? Do not worry kung nagkamali ka ng desisyon na pumunta sa Hong Kong, itutuwid ka ni Lord. Okay? Marahil hindi ka nakinig sa Kanya doon. Marahil bugso ng damdamin. But there are things that we cannot control in life. Even na Priscilla and Aquila, wala silang choice. They cannot control the decree of Claudius. Yes. Pag hindi ka sumunod, patay. Hello? Amen. Balik, ang importante na sumusunod ka, nakikinig ka, and handa kang sumunod sa layunin ng Panginoon sa buhay mo. Yes. Amen? Amen. Now here, God has a purpose behind every problem. Lahat ng may problema ngayong araw na ito, taas ang kamay. Oh, marami ko lang problema, oh. Lahat ng may problema ngayong araw na ito, taas ang kamay. Yes. Praise God. May mga pagkakataon na wala kang problema. Praise the Lord for those who walang problema. Okay? God has a purpose behind every problem. Yes. He uses circumstances to develop our character. Meron laging portion of our life na hindi pa nangyayari ang gusto mong mangyari or ang gusto mong mangyari ng Panginoon. Kailangan muna ng development of character. Yes. Hello? And so, in fact, He depends more on circumstances to make us like Jesus than He depends on our reading the Bible. Ang pinakamabilis daw na makapagbago sa buhay ng isang tao ay mga circumstances sa buhay. Okay? Dati noon, napakamaldito mo sa Pilipinas, pagdating mo dito, bumayin ka eh. Kasi ang tapang ng employer mo, mas maldita kaysa sa'yo. Hello? Hallelujah. Ayaw mong ma-terminate. Dati noon, nasa Pilipinas ka, ikaw ang sigaw ng sigaw. Pagdating dito, sinisigawan ka. Hallelujah. True or false? True. No, may masabi ka ba? Wala. Pag sumagot ka, terminate. Amen? Hallelujah. And so, mas mainam daw yun
isa sa nagpapasa ng bahay mo. And yet, well, hindi ko siya dinidiscount na hindi tayo magbasa ng Bible, but God has His own way of changing us. And that is the reason, si Lord ang nag-a-arrange ng buhay natin. Huwag kang mareklamo. Okay? Huwag kang mareklamo. You are perfectly where you are. Ang importante, mahal mo ang Diyos. Yes. Ang importante, nakahanda ka sumunod sa Kanya. Ang importante, you have already decided in your life that you are going to follow Jesus. Yes. Have you? Amen. How many of you have decided to follow Jesus? Amen. Really, really, really? Yes. I mean, really, really, really? Yes. Come what may, you will follow Jesus? Yes. Amen. Talaga? Yes. Okay. Hallelujah. That brings us to the second. Okay? You mean, kahit na hindi ka binigyan ni Lord ng jowa last Valentine's? Yes. Okay na? Okay, bakit ko ba na-mention yun? Okay, sabi na kanina, He makes the arrangement. Now, He gives the employment. Sabi niyan, Paul went to see them because he was a tent maker as they were. So birds of the same trade flock together. Yes. Okay? Pare-pareho sila ng trabaho ng unang panahon. Nung hindi pa tinawag ni Lord si Paul, tent maker din siya. Kanya lang, ngayon na tinawag na siya ng Panginoon, kailangan niya ng support sa kanyang sarili. And nakakita siya ng opportunity. Double ang purpose niya. And then, nakita niya itong si Priscilla at Aquila, and they have this trade, and so he joined them. He stayed and worked with them. Now, God gives the employment. The Lord will take care of you wherever you go. Minsan, takot kayong umuwi kasi buwan-buwan nakakatanggap ka ng 35,000. Pagdating mo sa Pilipinas, wala ng 35,000. 5,000 na lang. 5,000 na lang daw. Okay? And madalas, yun ang dahilan. Madalas ang yung dahilan. Yun nga umuwi na eh. Nakapag-decide na umuwi, babalik ulit. Yes. Okay? Hallelujah. And you know what? I cannot fault you. Kung kalooban ni Lord na bumalik ka. Yes. Kanya lang, pagkakalooban ng Panginoon na uuwi ka sa Pilipinas, magbibigay ng pagkakataon ng Panginoon because the Lord is going to sustain you. Amen. Yes. Go ahead, si Lord. Si Lord ang bahala. God is going to sustain you. Alam niyo, nung nag-decide kami na pumunta ng Papua New Guinea, lagi kong tanong doon sa aming missions director, magkano tatanggapin ko every month? And I was young. Okay, I was young. I was in my 30s. And ang anak namin si Joan is 7 months old. Eh, paano ko bubuhay ng dalawang ito? And nobody's answering me the right answer. Yung aming mission director will always say, they will take care of you. Papalis na lang kami sa aeroplano. Yun ang last question ko. Are they going to pay me when I go there? And the last thing that I heard from our missions director, si Pastor Lagasca, sabi niya, when then, God is going to take care of you. And take care of us, He did. You know why? Pagdating nga nun, 8 buwan, wala akong sahod. Lagi. Kaya imagine that, 8 months wala kami sahod. But we never lacked anything. We were amply supplied. Hindi kami nagutom. Okay, sobra-sobra pa nga. Akalain mo, I'm instructed to preach to at least 300 churches under that mission. Linggo-linggo, pag nag-preach ako sa isang church, 2 manok. Ang honorarium ko. Hindi namin maubos yung 2 manok.
Okay? Tag 2 kilo, isa di 4 na kilo. Hello? Pag may nagdala ng saging, hindi saging na pilit, isang buwid. Hello? Yung lakatan, isang buwid yan. Pag nahinog, hindi namin alam kung paano namin uubusin. And so gumawa kami ng banana cake. Tapos binenta namin doon sa mga tindahan. Ubus ng ubus, araw-araw. Nakabili ako ng sasakyan. Nang dahil lang, alam, kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kung sinusunod mo ang layunin niya sa buhay mo, huwag kang magdalawang isip. The Lord is going to support you. Amen. Hello? Amen? Now, Paul was also blessed kasi nga dumating itong kasangga niya sa kanyang trabaho, tent maker. Paul needs an extra job. I praise and thank the Lord na hindi ko naranasan na maging tent maker. Amen? Ipinakita sa akin ng Panginoon na don't do any other job. Focus ka sa ministry, I will support you. Akala mo, 40 years na ako na nagpapasto, wala akong extra job. Yung unang first 2 years, yes. Doon kami nagkita ni Sister Leonor sa school na pinagtatrabahuan niya. Nagtrabaho din ako doon ng 4 na taon pa lang. Okay? And I was already pastoring a church. But after that, the 36 years that I was in ministry, wala akong ibang trabaho. Dito lang. Praise the Lord. Amen. Hanggang ngayon, wala akong extra job. Bakit? God is supplying all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. Now, I have a spoiler alert sa inyo. Marami sa inyo, nag-iisip na ang kalooban ng Diyos, yayaman ako. Kaya kalooban ng Diyos. Magkakaroon ako ng malaking negosyo. Pag-iipunan ko muna yun at magkakaroon ako ng malaking negosyo at ang negosyo yun ay magbibigay sa akin ng magharang tahanan ng bahay. Magpapagawa ako ng malaking bahay at bibili ako ng SUV and hindi ko kayo sinisisi, yan palagi ang sinasabi ng maraming preacher sa Pilipinas. Yun lalo na yung mga preacher ng prosperity gospel. Kapatid, I believe in prosperity. But the primary purpose of God in your life are not these things. Darating ng mga bagay na ito pag na-fulfill ang kanyang primary purpose sa inyong buhay. At ano yung primary purpose na yon? Na makilala siya sa pamamagitan mo. Amen. Na mag-glorify siya sa pamamagitan mo. Amen. Now again, napakadali pong intindihin na mag-glorify si Lord sa akin. Magsimba lang ako ng magsimba, mag-glorify siya. Hindi po. May ipapagawa sa iyo ang Panginoon. And the moment na may pinagawa sa iyo ang Panginoon, gagawin mo yun. All these things na hinahangat mo sa buhay is just going to come into place. I believe that with all of my heart. Amen. Why? Because it happened to me. Graduate ako ng engineering. Ay, dapat sana nandun ako sa Department of Engineering sa Pilipinas. Dapat sana nasa construction ako. Dapat sana yun ang ginagawa ko. But then God called me in a different thing. Nagsisisi pa ako na hindi ko tinupad yung kurso ko. No. Amen? And kung bibigyan ulit ako ng pagkakataon at magbabalik ang panahon at 30 years old ulit ako, am I still going to do the same thing? Yes, I will. Amen? Hello? Amen. Hallelujah. My friends, don't let temporary situation in life fool you. God's plans are bigger than you think. Amen. Amen. Ang kalooban ng Diyos higit na mas malaki kaysa iniisip mo. Nung walang buwan kaming walang sahod,
Sabi ko, Lord, ano ba ito? But I have joy in my heart. Okay? Hindi kami nagkukulang. May nag-grocery para sa amin. Okay? Basta dumadating na libre dyan sa bahay. Basta ako gawa lang ng gawa. Okay? Now, dumating ang pagkakataon na we have to be paid pala. Nung binayaran kami, pati simula nung dumating kami, binayaran. So suddenly, pagtanggap ko ng aming sahod, by $2,000 US. Panginoon ko, that was the very first time I received that amount in one go. Hello? Amen. Nanginginig ko. Pagkakas ko na. So, tumanggap ka na muna sa ako. Wow! Ang ako, pinagyan ka ng tagda 20. Ang kapal ng tinanggap mo. Oh my God! Tapos ginawa mo siyang 5-5, pinicturean mo siya. Katas ka mo ko. Hallelujah. Tapos pinos. Napakabuti ng Diyos. Amen. I tell you, since then, I never doubted. Lagi kong sinasabi sa inyo, simula nung sinunod ko ang kalooban ng Diyos, hindi ako nakaranas maulan ng pera. Hindi ako nakaranas mangutang. I am debt-free. Amen. For the last 40 years already, I am debt-free. I didn't owe anyone a single cent. Okay? And one more thing. I have never asked anyone of my members, kayo ng mga members ng Lifeway, minsan hindi nyo ako narinig na magparinig sa inyo na bilhan nyo ako ng ganito, bill mo ko nito, bill mo ko niya. Never. Yes. Yes. Hello? In fact, noong unang panahon, marami nag-aakabot sa akin. Yung mga Pentecostal handshake na tinatawag nila na may pera. Siya po, ano ito? Okay? Pastor, para sa'yo yan. Teka muna. Nag-type ka na ba? Hindi pa, Pastor, pero para sa'yo yan. Sabi ko, hindi ko tatanggapin yan. Magseselo sa Panginoon sa akin. Ako binigyan mo, siya hindi eh. Hello? Simula noon, hindi na ako tumatanggap. And I even made an announcement of that. Don't give me a handshake like that. Hindi ako police. Hello? Ang police lang ang tumatanggap mo ganyan. Hello? Hindi ako police. Huwag niyo ako kumustahin ng ganyan. Kawawang mga pulis. May police pa dito. Napag-usapan natin si Naomi. Look at Naomi. Okay? Lagay niyo ang sarili niyo sa buhay ni Naomi. Anong unang trabaho ni Naomi sa Bethlehem? Ito ang unang trabaho niya sa Bethlehem, no? Okay? Ang tawag sa English ay gleaning. Ano yung gleaning? Namumulot ng mga nalaglag na uhay ng inaani. Kasi may batas sa Israel na ang lahat ng malaglag na uhay, huwag mo nang dadampunin. Iyon ay para sa mga mahihirap. Minsan, dadaan ka ng ganon. Manginhas ka muna. Alam niyo yung manginhas? Yes. Bisaya yata yun, di ba? Manginhas. Namumulot. Okay? Nadaanan mo na ba yan? Namulot ka? Yes. Oh? Amen? Mais or whatever? And it is a humbling thing. And sometimes the Lord will bring us to a very humbling thing in life. If you are experiencing that now, pakiramdam mo na it is so demeaning yung trabaho mo ngayon, wala kang joy kasi your employer is treating you somewhat differently than an average one. My friends, do not let this thing fool you. God has a purpose in your life. Yes. Amen? Dadaan tayong lahat. Yan. Nabanggit ko na sa inyo, ang unang sahod ko bilang pastor, 50 pesos. Isang linggo. Mabuti nga kayo ngayon, ang unang sahod nyo, 35,000.
Ako, 50 pesos. 1980 yun. Hello? Hallelujah. But God is good. Let me tell you this, God is good. Amen. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourself know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. So si Paul, hindi rin siya katulad ng maraming pastor na sabi niya, hindi ako nagpaparamdam. Okay? Ang mga kamay na ito ay kumilos at nagtrabaho upang mapakain ko ang aking sarili at masuklayan ko ang aking pangangailangan at ang pangangailangan ng aking mga kasama. My friends, dadaan tayong lahat dyan sa abasement. Can you imagine Ruth doing that? Now, fast forward a few hindi nga a few months lagay ko, maybe a few months. Fast forward a few months, and if you are reading the book of Ruth, you will find, nag-start siya sa panginginhas. Ang ending niya, asawa na siya ng may-ari ng bukid. Oh, kung owner na siya. Bakit? Napangasawa niya ang may-ari ng lugar kung siya namumulot doon. Napangasawa niya si Boaz. Amen? Yes. Hallelujah. Praise God. Can you imagine if Paul, Priscilla, and Aquila are in the business of tent making together? Now, I have a question. Hindi kaya ang pinag-uusapan nila paano natin mapapalawak itong business? Sana din, siguro maganda na i-franchise natin ito para magka-pera tayo. Ganun kaya pinag-uusapan nila? I don't think so. Pagkakasama mo si Apostol Pablo, sino pag-uusapan mo? Si Jesus. And this is a perfect time for Paul to disciple Priscilla and Aquila. Informal yung training. Okay? And I tell you, if I am Priscilla and Aquila, I would be so glad na kasama ko si Apostol Pablo. I will learn so much from him. Hello? Amen. God is going to send someone in your life that will train you. A kind of mentor. Ikaw yung mentoring. Your cell group meetings should be something like that. A kind of mentorship. A kind of preparing you na darating ang panahon na you are going to give your own testimony. Dapat ay alam mo na kung paano kang magte-testify. Hello? Amen. You see, kung si Lord ay mag-glorify sa buhay mo, you better be prepared to do what He wants you to do. Amen. Dahil magkakataon, maasahin kang tumayo dito sa harap para lang mag-pray. Abay, kantahan mo! Yes. Hello? Amen. And that is supposed to be your cell group. Your cell group is a training ground. Si Lord nagpapadala sa iyo, nagpapadala ka niya ng cell group leader na ang tingin sa iyo, ikaw ang susunod na leader Yes. ng cell group. You understand? And so, yung cell group leader mo, dapat ay lagi nakatuon sa iyo. Tuturuan ka niyang mag-pray, tuturuan ka niyang magbasa ng Bible. Hindi ka niya tuturuan mag-selfie. Alam mo na yun. Amen? And so you see, when we are together like this, every time there is an opportunity to train people so that the glory of God will be seen in them, you need to do that. Yes. Bakit ka tinawag na cell group leader? Because that is God's purpose in your life for now. Amen. Hello? Amen. That is God's purpose in your life for now. Kaya pag cell group leader ka, anak ko na ako.
every time we meet, we eat. But cooking is not your calling. Yes. The purpose of God in your life, bakit cell group leader, guys? Because the glory of the Lord must be seen in you. Amen. You are an example. You are a mentor. Hello? Amen. Kaya kung ikaw ay cell group member, huwag kang pasaway. Time to learn something from your mentor. Ano ang ipinapasok mo sa iyong mga kasama sa cell group? Is it something that they will practice at magiging legacy mo for the next darating ang panahon? Sila naman ang magiging mentor. Amen? Hello? Now this is God's purpose in your life. Amen. Number 3. This brings us to the third. Now God, the moment you are already there, God is going to equip you. He's going to send someone to mentor you. He's going to send someone to give you instruction. And even, minsan hindi siya intentionally, pero nakikita mo sa buhay ng taong yun na may mentor ka because of the life that person has lived. Okay? You will see that in the many instances that Priscilla and Aquila were mentioned in the Bible, they were always with Paul. They even accompanied him in some of his travels, and they have been supporting him. Okay? Why? Because he sets them up for a particular assignment. Bakit hindi si Apostol Pablo ang gumawa nito kundi sila? Tingnan nyo ito. Meanwhile, a Jew named Apollos, he is a native of Alexandria. Now, Alexandria is the seat of learning during that time. The great library of Alexandria is a well-known library. And you know, if there are library, and it is a very precious thing during those times, kukunti lang po ang library ng panahon yun. At kung may library, may mga scholars. And one of them is Apollos. Okay? He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. Like mo yun? Thorough knowledge of the scriptures. Batikan siya sa mga salita ng Diyos. He had been instructed in the way of the Lord. And he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately. So hindi lang siya learned, may zeal pa din siya. Maraming tao ngayon, may dunong pero walang zeal. Maraming din tao ngayon, may zeal pero walang dunong. Yes. Lagi kulang. Pero siya, may zeal na siya, may dunong pa. Hello? Okay? Hallelujah. He began to speak boldly in the synagogue. Nagkataon, nandun si Priscilla at saka si Aquila. When they heard him, in-invite nila sa Yoshinowa. Halika, kumain muna tayo sa synagogue. Can you imagine that? A tent maker inviting a scholar. Hello? Amen. But they know something that Apollos did not know. And God, maybe this is the only purpose why God would bring them to that place, so that they will meet this guy, so that this guy will be set on the right course. And God has great plans for Apollos, but he needs to be corrected. And who is going to correct him? A humble tent maker. Amen? Amen. And they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Yes. Wow! Now I'd like to commend Paul. He did a good job with Priscilla and Aquila. I'd like to commend Priscilla and Aquila. They did a good job to Apollos. Apollos became a good preacher. In fact, in Corinthians, pinagkakaguluhan ng tao si Apollos at saka si Apostol Pablo.
Some of them say, I am for the Apostle Paul. Sabi naman ng isa, I am for Apollos. Wow! If you are going to match Apollos with Paul, it means to say something. That these guys are indeed learned. They have oratory. They are excellent expositors of the Bible. Amen. And yet, God ordained that He is going to be set on the right course by a humble tent maker. So do not despise your assignment right now. You are there for a purpose. Amen? Yes. Hallelujah. Kaya, it's time for us to really value our assignment in the church. Do not diminish your job as a drummer. Okay? Kahit na drummer ka, by committee ka habang nagdadrum ka. Parang you are excited about what you are doing. Hallelujah. Yes. Amen? Pagmuhan pa sila sa namin. Amen? By committee ka naman. Yes. The joy of the Lord is your strength. Yes. Gandahan mo! Yes. Love you. God ordains us. God uses people. Again, ginamit ni Lord si Paul to instruct Priscilla and Aquila. Ginamit ni Lord si Priscilla and Aquila to instruct Apollos. And Apollos was used by God tremendously in the churches. My friends, we all have something to do in the great work of God on earth. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. This is also why it is wrong to treat God as a grand employment agency. Minsan tinitreat natin sa Lord employment agency. Lord, ipadala mo ako sa Europe kahit na walang job order. Okay? Marami sa inyo nagbabalak pumunta ng Russia. May gera doon. Wala. Punta ka muna. Dapat you have to ask the dole or the kung ito ba ay legal. Kaya maraming nai-scam eh. Hello? Amen. And so, God is not a grand employment agency, a celestial executive searcher to find perfect fits for our perfect gifts. The truth is, not that God is finding a place for our gifts, but that God has created us and He has given gifts for a place of His choosing. Yes. Siya ang namimili, hindi ikaw. Amen. Kailangan lang i-hold mo yung iyong gift. Darating ang panahon, gagamitin ka ni Lord in the right place. Yes. Amen? Hallelujah. Hallelujah. And we will only be ourselves when we are finally there. Hallelujah. Philippians 2:13. For it is God who works in you. Si Lord ang gumagawa sa iyo. In fact, even to will it and to act on it in order to fulfill His good purpose. Amen? And that's the reason why do not struggle sa kalagayan mo ngayon. Huwag ka mag-struggle sa kalagayan mo ngayon. Lagi ang prayer mo, Lord, Ikaw ang masunod. Yes. Hindi ako. You will be God. Amen?
Sometimes it is parang napakahirap ipag-pray na, Lord, ang kalooban mo ang siyang mangyari. Kasi sa katotohanan, laging gusto natin na ang kalooban natin ang mangyari. Ngunit ang kalooban ng Panginoon ang dapat na mangyari. You see, according to Rick Warren, when we develop and use our spiritual gifts, which by the way, all of us has, every blood-washed believer of the Lord Jesus Christ is granted a spiritual gift. You need to discover that. Okay? What are you good at? Okay? What are you good at that can be used for the kingdom of God so that His glory will be manifested? Amen? And probably next Sunday I'm going to talk about our spiritual gifts and how do we use it and how do we exercise it and how do we express it for God's purpose. Hello? Yes. And so, pagka ginagamit natin ang ating spiritual gifts, we all get blessed. Amen. The body of Christ is blessed by the apostle, by Apollos because of his preaching. Apollos is blessed because of the instruction that was given him. And the one who gave it to him, Priscilla and Aquila, were also blessed. Amen? Kapatid, nandun na ako. Nandun na lahat ng yearnings natin sa buhay, pagkaroon tayo ng prosperity. But then again, I have told you over and over again, if you take care of the things of God, He will take care of the things of you. That brings us to the last. Pakikurot mo katabi mo, sabi mo, last na. Konti na. Finally, He brings fulfillment. I love this last point because for 3 times, three times in the Apostle Paul's greetings at the end of his letter, he always mentions Priscilla and Aquila on 3 occasions. And on one occasion in 1 Corinthians 16:19, he said this, "The churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets in their house." Wow. Okay? When they came from Italy, from Rome, they were just nothing. Fast forward a few years perhaps, and now there is a church that meets in their house. Most probably they were pastors there, but most probably they are host of a people that meets in their house. This is the trend in the New Testament, house churches na tinatawag. And, wow! Hallelujah! Alam niyo, pagka ginagawa niyo ang purpose ng Lord sa buhay ninyo, nagiging supporter ka ng gospel. And whether you like it or not, magkakaroon ka ng fulfillment. Alam mo na naging instrument ka ng Panginoon. Amen? Kaya, it doesn't matter if you are a doctor, it doesn't matter if you are an engineer or a businessman or an entrepreneur or an investor. The primary purpose of God in your life is this, that He will be glorified in everything that you do. Amen. Na makilala si Lord sa buhay mo bilang inhinyero, bilang katulong, bilang nanay, tatay, bilang ano man ang ginagawa mo sa buhay. Hallelujah. Napakasimple ng purpose ni Lord. Kailangan na mag-glorify siya. And it can only happen. It must be intentional. Amen? God has given you the opportunity already. Okay? He sends people in your life. Napakarami mong kilala. Okay? Magti-TikTok ka na lang din. Mag-TikTok ka na sa Panginoon. Yes. Oh, I have seen your TikToks. And minsan hindi ako mapangiti. Yes. There are many times I frown at your TikToks.
But that is your business. But I'm telling you now, magtitiktok ka na lang din, magtiktok ka para sa Panginoon. Yes. Amen. Hello? Hallelujah. There is now a church that meets at their house. God has a specific purpose for everyone on earth. Here we go again. But only those who are born again can discover God's purpose. Amen? Kung born again ka ngayong hapong ito, dapat alam mo yun. Okay? Primary purpose ni God sa buhay mo, makilala siya ng pamilya mo, makilala siya ng kaibigan mo, makilala siya ng employer mo kung sino siya sa buhay mo. Parang ayaw mo. Amen. Okay? Hallelujah. Because the purpose of every man can only be discovered in Christ Jesus. That's why a lot of the whole world is going to be frustrated because they will just die without knowing their purpose in life. But you are privileged. Why? If you know Jesus, you know your purpose. Yes. Okay? Ephesians chapter 1 verse 11 to 12, and this is from the Message translation, and I like it. It's in Christ that we find out who we are. Can you imagine that? It is only in the Lord Jesus Christ we realize who we are and what we are living for. Hallelujah. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eye on us, had designs on us for glorious living. Part of the overall purpose He is working out in everything and in everyone. Wow. Amen. Hallelujah. Are you excited yet? Yes. Really? Looks like I failed. Are you excited yet? Yes. This is God's purpose in my life. I will let you know. Kapatid, hindi purpose ng Panginoon na magkaroon ka ng partner in life. Okay? Hindi yun ang primary purpose ng Lord. Amen? Mangyayari yun. Huwag kang mag-alala. Si Lord ang bahala. Bibigyan ka niya ng partner in life. But let Him be glorified first. Amen. Huwag kang mag-alala kung hindi ka makaipon. Okay? I think part of that is because God is not glorified in your finances. Amen? And so I want you to dwell with this thought this week. How can I glorify God in my life? How will Jesus be made known in myself? O paano si Lord makikilala sa pamamagitan ko? And I tell you, something is about to happen Yes. if you are going to do that. Amen. Okay? All the resources of heaven is going to come down to you. Amen. Don't you know that? Hallelujah. I was so glad na I chose to become a minister of the gospel. Not all of us are going to be ministers of the gospel. Yes. But the purpose is the same, whether you are a minister of the gospel or not professionally. Okay? You are still a minister of the gospel. In your own way. God must be glorified. Amen? Last slide na. Okay? You cannot fulfill God's purposes for your life while focusing on your own plans. Amen? Yung plano mo, iba sa plano ni Lord. Okay? Focus ka muna sa plano niya sa buhay mo.
and everything is just going to come into place. I am telling you a secret I have experienced in my life. Focus on God's agenda first. Focus on the will of God first. Seek ye first the kingdom of God. And what is going to happen when you seek first the kingdom of God? Oh! He didn't say some. He says all. The things that you are dreaming about, the things you are yearning for, the things you are desiring for, will be given to you. But the kingdom of God comes first, and His righteousness. Amen. Hallelujah. The Lord bless you this afternoon. Will you please rise? Would you close your eyes with me? I'd like to challenge some of you this afternoon. If you know in your heart that the Lord is calling you for His purpose, maybe it is only now that it has dawned on you na ang Panginoon ay may layunin sa buhay ko. At ang layunin yun ay hindi nangyayari. Hallelujah. Kapatid, ngayon ang araw na itinakda ng Diyos upang ang layunin yun ay mangyari sa buhay mo. Kung ikaw ay narito ngayong hapong ito, marahil ay lumayo ka sa Panginoon, marahil naputol ang ugnayan mo sa Kanya, ngayon ang araw na magbabalik loob ka sa Kanya. Kung ikaw ay hindi mo pa tinanggap si Lord as Lord and Savior of your life, kapatid, huwag kang mahihiya, huwag kang matatakot. Lahat kami katulad mo lang, makasalanan. Ngunit katulad mo ngayon, hallelujah, hinamon kami ng Panginoon na magbalik loob kami sa Kanya, tanggapin namin siya. And that is exactly ang mangyayari sa iyo ngayong hapong ito. Dadalhin ka ng Panginoon sa kalooban niya, ang purpose niya sa iyong buhay ay mangyayari. Amen? And so, I'd like to invite every one of you that desires the purpose of God to be manifested in their lives, na ipahayag ni Lord ng malinaw sa buhay mo kung ano yung gusto niyang ipagawa, and susunod ka. Sabihin mo kay Lord, yes Lord, I want to fulfill your purpose in my life. Yes. Everyone that would say that, would you lift up your hands right now? I am going to pray for you. Lord, your purpose in my life be done. Panginoon, ang purpose mo, ikaw ang masusunod sa aking buhay. Kung narito ka ngayong araw na ito, God is going to make that happen in your life. Kaya mo yung manalangin. Lord, nalalaman mo ang damdamin ng bawat isa. Nalalaman mo, Lord, ang aming antas ng aming pananampalataya, nalalaman mo kung nasaan kami. Yes. Lord, marami sa amin narito, Lord, ay hindi namin nauunawaan ang nalooban mo sa buhay namin, ang purpose mo, Lord, ang layunin mo. Yes. Ngunit ngayong hapong ito ay piniliwanag mo sa amin na ang layunin mo sa amin ay makilala ka ng lahat ng nakapaligid sa amin, na mag-glorify ka, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming pamilya, mag-glorify ka sa lahat ng bagay. Lord, paano yung may translate sa aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Lord, gawin mo kami na sensitive, na sumunod sa iyo, Panginoon. Kaya bayad namin kung sino ka nga, sa pamamagitan ng aming kilos at galaw, sa pamamagitan ng aming mga testimony, sa pamamagitan ng aming mga ministry, kung kami man ay meron ng mga ministry, Lord, maipahayag, makilala ng lahat, Yes, Lord. na ikaw ang kumikilos sa aming buhay. Yes, Lord. Patawad, Lord, sa aming mga paglayo. Patawad, Panginoon, napakarami ng mga pagkakataon na tinawag mo kami, ngunit kami ay kikimit balikat lamang. Ngunit sa araw na ito, Lord, isinusuko namin ang aming buhay, isinusuko namin ang lahat ng aming mga plano sa buhay. Yes, Lord. Sapagkat ang plano mo, ang unang magkakaroon ng katuparan sa aming buhay, Panginoon. Salamat Thank you, po. Jesus. Salamat sa hapon na ito. Salamat sa katuruan na aming naibigyan, Panginoon. Salamat sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Yes, At salamat sa kagalangan, Panginoon, Yes, Lord. na nanggagaling nito. Sa iyo,
ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang aming mga longings, ang aming mga dreams, ang lahat, Panginoon, ng aming mga dinidesire sa buhay. Yes. Lord, higit sa lahat, ang layunin mo, Panginoon, Yes. na matupad ito sa amin. Thank you. Sa iyo pinagkakatiwala ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng Amen.